ay kinakalma na ang ICC. Well, makalaya kaya si PRRD 'pag nangyari ito? Kapag ang ICC, mga kababayan, ay na-abolish or 'di ba, wala, kumbaga binura na or 'yan nga, abolish, giniba na, 'di palalayain nila ang mga nakakulong. Hindi kaya ito na ang pag-asa ni PRRD? Well, sana hindi nakakalimutan ni Putin ang kanyang kaibigang si Tatay Digong. Dahil mukhang aside from Donald Trump, mga kababayan, ay si Putin ang matinding kalaban ng ICC. Nakakalungkot, no? Kasi si Tatay Digong, despite na sikat siyang leader ng Pilipinas, syempre, batas yan, saligang batas pa nga, na dapat 6 years lang na nasa power ang leader. Kung siguro si Tatay Digong katulad ni na um, sino ba? Ni Putin nga na tumatagal talaga as leader ng bansa dahil lalo't matino, 'di ba? Siguro mangingilag ang ICC, no, nabanggain si Tatay Digong. Ay kaso mo nung nawala sa pwesto, wala na, right? Kinaya-kaya na. Hindi naman si Tatay Digong yumaman ng todo or kahit na yumaman man lang, hindi naman siya nangamkam. Kaya walang power si PRRD. Inayos lang niya ang Pilipinas. Kamalas-malasan pa nga, yung 2 taon na natitira ay panahon pa ng COVID. But despite that, well, mapalad tayo na si Tatay Digong yung nakaupo nung may pandemic, hindi ba? Kasi kung iba nga yung leader nun, eh baka, wala, lugmok ang Pilipinas. Pero doon na rin tayo papunta, palugmok na ang Pilipinas. Kaya ramdam nyo, mga kababae, ilang araw na lang bago magpasko, o 11 days na lang, kumusta? Ramdam na ba ang kapaskuhan sa Pilipinas? Kasya na ba ang 500, mga ating? Anyway, going back sa ICC na mukhang guguho na ang Kastilyong ICC. Sana kasabay na yung Kastilyong buhangin sa tabi ng Pasig, no? Yung may nakatirang ahas. Yung babaeng ahas na kulubot ang leeg, tsaka kulubot ang mukha, tsaka malaki yung tiyan. Sana, no? Sana mabaksakan sila ng maguguhong Kastilyong buhangin, no? Plus, isama na rin yung tumatabingi ang mukha sa sobrang kalulungan sa polvoron, no? Ano ba yung polvoron? O kung may mga narinig kayong mga ganyang term na hindi familiar sa inyo, mga kababayan, magtanong kayo sa comment section. Kasi active naman ang mga Mawinians mag-reply. Ano yung polvoron na sinabi? Sino yung ahas na kulubot ang leeg, na malaki ang tiyan, malaki rin ang mata? Sino yon? Ganda ba yon? Matangkad ba yon, mga ateng? Sino yon? Paki-comment nga dyan. Oh, so, mukhang guguho na ang ICC dahil kinasuhan ni President Putin, Vladimir Putin, ang ilan sa mga judges. Ito yung article nga, mga kababayan. Moscow just pulled a massive no-you. O ano kaya ibig sabihin ng no-you? Kung baga ipapakulong sana siya, si Putin, tapos sabi niya, no, it's gonna be you. Baka ganun, no? Ano kaya ibig sabihin yan? On the court that demanded Putin's arrest. Pinapa-aresto kasi ng ICC si Putin. Siga-siga. Bakit? Sakop ng ICC ang Russia? Ganun ba yon? A Moscow court has sentenced International Criminal Court prosecutor Karim Khan to 15 years in a penal colony in absentia. So nag-decide, kumbaga sinentensyahan ng korte sa Russia itong si Karim Khan ng ICC, isa sa prosecutors nila, dahil nakapag-desisyon sila kahit na in absence or wala sa Moscow si Karim Khan. Kumbaga nag-decide sila despite na hindi sumali sa hearing or wala, hindi present, no? Kaya nga in absentia. This ruling, kahit wala doon si Karim Khan, sinintensyahan pa rin. Wala siya? Sige lang, go. Point, decision. 15 years kulong ang poke ng ina kahit wala dito sa loob ng korte. Something like that. This ruling is a direct retaliation. Rest back. After the ICC issued an arrest warrant for President Vladimir Putin in 2023 over alleged war crimes involving the deportation. Huwag naman sana akong parusahan ng YouTube. Ang arte ngayon ng YouTube, mga ate. Masayalan sila ngayon. Kaya nag-iingat ako sa ginagamit kong mga words and phrases. May war crimes daw involving the deportation of Ukrainian children. Kasi nga sinakop, di ba, ng Russia ang Ukraina. That's,
Ukraine. Sige na, banggitin ko na, bahala ka diyan, YouTube. Arte mo. YouTube 'tong arte ngayon. Yung YouTube ang maarte ha, mga kababayan. Kaya nag-iingat ako sa mga sinasabi ko. Along with Can, 8 other ICC judges received prison sentences ranging from 3.5 to 15 years, though none are currently in Russia to serve time. Okay. Si Karim Khan, anong lahi ni Karim Khan, mga ating? Silipin, anong nationality ni Karim Khan? Ha? Silipin ko nga. Anong lahi ito? Sige. Tingnan natin. British? Ay, British? Di ba yung lawyer ni Tatay Digong? British din. British and Israeli. Briton din. Yan si Kaufman. Hay nako, VP Sara. Si Manggabang nag-offer kay Kaufman sa'yo? Kailangan talaga international lawyer. Kaso mo, sino kaya pwedeng kunin ni VP Sara noong mga time na yon para kay PRRD, no? Sana Filipino lawyer na lang. Pwede ba yun? Tatanggapin ba yun ng korte, tatanggapin ng ICC? Pero anyway, bakit tayo susunod sa ICC? Hindi nga tayo sakop niya. Tumiwalag na tayo. Kaya itong ginawa kay Tatay Digong, mga kababayan, isa ito sa nakaka-contribute, going back dun sa main topic natin. Kung hindi nyo pa napanood, ina-upload, di ba, naka-upload naman yung discussion yan. Isa ito sa mga ginagawa sa Duterte na kahit walang gawin si VP Sara na manikluhod pagka halimbawa kampanyahan na ng 2028 elections, presidential elections, kahit na matulog lang siya at maghayahay sa Davao, mananalo ito. Bakit? Hindi kailangan ni VP Sara na umikot all over the Philippines at hingin ang boto. Okay? Nakikita ng mga Pilipino ang ginagawa sa pamilya nila. So, alam ng mga Pilipino na kaya sila winawalang hiya dahil hindi sila pinapayagang makabalik. Okay? Sa pwesto, dahil nga matitigil ang korupsyon, matitigil ang nakawan, matitigil ang katamaran, illegal na negosyo at gawain. Kapag Duterte ang nakaupo, ramdam natin yan, mga kababayan. Tama, panahon ni Tatay Digong. Shoutout sa mga nasa Pilipinas or kahit mga OFWs na nasa Pilipinas. Hindi, kahit OFW, ramdam nyo yan eh. Right? Ang nagkukwento na sa inyo at kung nagbabakasyon kayo sa Pilipinas, 'di ba? Ay ang mga kamag-anak nyo at mga kakilala na iba ang panahon ni Tatay Digong. Kaya itong ginawa kay PRRD, pagpapakulong sa ICC, Ngiwi Junior, isa to sa pinakamalaki mong pagkakamali bukod sa pagnanakaw. Lintik lang ang walang latay. Kaya siguro ang solusyon ni Ngiwi, no, mga kababayan, ay huwag bumaba ng pwesto. Dahil the moment na mawala yan sa power katulad kay PRRD, baka hindi lang ICC ang danasin mo, Ngiwi. Kung ikaw ay Ngiwi, kung talagang may hustisya sa Pilipinas, pag nawala ka sa power, for sure makukulong ka. Tama, mga kababayan, makukulong yan. Habang buhay. At kapag nakakulong si Ngiwi, ay dadalaw ako every now and then. Right? Pwede bang magbaon ng bulok na kamatis or maybe itlog pag dumalaw kay Ngiwi? Pwede bang i-massage natin ng isa lang yung kanyang magandang eye bag or something? Right? Dalaw-dalawin natin, no? Talagang, hi, hello, kumusta ka dyan? Oh, how does it feel now? Beyond. Siguro yun, mga kababayan, no? Ngayon po kasi na tumatagilid na itong ICC, I mean, nasisira ang reputasyon nila. Na sila ay nagagamit lang for, right, political persecution. Na ang kanilang mga ginagawa ay abuso. Tapos, pinaghihinalaan pa na kaya nila ikinulong si PRRD ay nabayaran ng mali-malitang pera. Alalahanin nyo, baka hindi lang billions ang nanakaw, baka trillions na. Kahit i-convert mo yan sa euro, ang laking pera pa rin yan. Right? Sa katulad ng ICC na tinanggalan, right? Sinanction ng US ni Trump. Di ba? Hindi na magkaka-budget ang ICC. Ng budget from the US, I think. Sanctioned by the US.
So, even yung kanilang ano yata, yung mga server nila or whatever, hindi na nila ma-access yung emails nila or something. Kasi kung Gmail ang gamit, that's US company, di ba, Google? So, dahil hikahos at merong gustong mamulitika, halimbawa ang isang bansa, merong nag-aaway na political clan. Halimbawa lang, isang country in Africa, say Nairobi, magkalaban yung presidente at may tinalong kandidato. Iniiba pa natin ang sample, Pilipinas na ngayon example niyan. Oh. Halimbawa nga, magkaaway, no? So, para mawalan ng power yung kalaban, ipakukulong sa ICC, right? Hahanapan ng butas or pagbibintangan na may mga crimes against humanity, ganyan, o pinakulong. O, ngayon, hindi naman pwedeng, ikukulong namin yan, teka muna, magagastusan pa kami kakainin namin yan may maglilinis pa ng selda niyan, di ba ganun? Ganyan na mentality ng ICC. Abay, nagbabayad din kami dito, no? Tapos, syempre, yung Dutch police, ganyan, no? Yung Dutch government, ay, nagbibigay rin kami dyan. May mga pinapasweldohan kami para pala siyang home for the aged, mga kababayan. Yung penal colony ng ano. Yeah? Right? Ng ICC. Oh. So, ang lagay ganun na lang. Kung gusto niyo may ipakulong din walang pakimkim. So that's why sira na yung reputasyon ng ICC and maybe kinakabahan lang yung iba dahil nasa kanila si PRRD. Meron silang hawak. Kumbaga, controversial ulit ang ICC. Kumbaga, meron pa rin silang, ang tawag dyan, what's the right term? Relevant. Right? Kasi kung wala silang nakakulong na kilalang personalidad, huyo sila. Wala silang kwenta. At may kwenta lang sila sa ngayon kapag ka may magbibigay sa kanila na namumulitika. Katulad ni Ngiwi Jr. May kwenta lang kayo kasi nagagamit kayo sa pamumulitika. That's it. Kaso mo, ayan. Parurusahan daw ng 15 years na pagkakakulong itong isa sa prosecutors ng ICC. Siya rin yata, mga kababayan, yung involved sa parang ng jujugjug ng mga minor, right? Yung si Karim Khan. Tingnan niya natin yung kaso niya para, wait lang ha. Tingnan natin kung Ay, na-disqualify na siya sa kaso ni PRRD. So, wala siyang say. Ganun ba yon? Okay. Ayun nga mga ate at kuya, patungkol sa gawaing makamundo. Ang hirap banggitin kasi hindi bata. Pero, okay, abogada rin yung inabuso ni Karim Khan. Nasa 30 na raw yung edad. Sa siya? Like, minomolest? Stay young? Or ginanon? Hinihipuan ni Karim Khan? Something? Anyway, ang sabi din ganti matapos ang arrest warrant. Kumbaga, bakit niyo ako ipapa-aresto? Sabi ni Putin, teka muna, kasuhan ko nga rin kayo o sentensyahan. Ba't hindi yan gawin sa Pilipinas, mga kababayan? Tama? Bilang restback, dapat may magkaso sa Pilipinas. Pero paano kakalabanin ng ICC? Nakatulad ng ginawa ni Putin. Right? Wala bang pwedeng gawin ganyan ang legal counsel ni PRD or kahit ang pamilya ni Tatay Digong? Wala bang nagsasuggest niyan? Pwede kaya yun, mga ate at kuya? Pwede kayang kasuhan ang ICC somewhere sa illegal nilang pagkulong kay Tatay Digong? Kasi, mga ate at kuya, 9 months na, di ba, na nakakulong si Tatay Digong? Daig pa ang pinarusahan. So,
illegal itong ginawa nila, labag rin sa batas. Wala bang pwedeng magsampa ng kaso? Hindi ba pwedeng sampahan ng kaso ang ICC dyan sa Netherlands din? Sa Dutch government? Right? Kailangan may rumesbak sa ICC. Ito si Putin, niresbakan niya. Papaka-aresto niyo ako, papa-aresto ko rin kayo. Hindi lang aresto. Sentensya, 15 years kulong. So, paano ikukulong ni Putin itong mga taga-ICC? Kung pupunta ang mga prosecutors or ang mga tao ng ICC or ang mga huwes ng ICC sa Russia, katulad ng ginawa nila sa Pilipinas. Di ba pasikreto? 3 yun 2 lalaki, 1 babae. Pumunta ng Pilipinas, dyan tumutuloy sa Midas Hotel ni Zaldico noon. Ina-assist pa raw yan ng Philippine government kapag nagsa-shop, super shopping pa raw, super namimili pa raw yan. Naka-cater pa siguro, kaya nga nasa Midas Hotel. Midas Hotel is in Rojas Boulevard, I think, no? Shoutout po sa mga nasa Pilipinas. So, feeling ko, hindi mangangahas tumungtong ng Russia ang mga tao ng ICC, right? So, paano nila aarestuhin ang isang sitting president ng Russia? Yun ang tanong. Si Tatay Digong wala na sa power, kaya naaresto nila. Ikaw, Ngiwi, pag nawala ka rin sa power, manda ka. Kaya tingin ko ang solusyon ng mag-asawang bangag ay huwag bumaba sa pwesto. Dahil the moment na nawala yan, pinakamagandang restback dyan, ipakulong din sa ICC. Kung mag-e-exist pa ang ICC ng mga panahon na yon, yan. Noong 2023, kinasuhan ni Khan si Putin sa ICC dahil sa illegal na deportation ng mga bata mula sa mga sinasakop na yada-yada-yada. Ayon sa Moscow City Court, unlawful prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizen at patently unlawful yada-yada ang ipinag-utos ng ICC. Hindi miyembro ng ICC ang Russia. Tumiwalag tayo sa ICC, bakit parang sako pa tayo? Kaya ikaw, Ngiwi, ang dami mo ring kasalanan. Tama, ito ay mga impeachable offense. So, ano kaya ang mangyayari next year? Alam nyo, feeling ko magiging exciting ang 2026 eh. Deserve na ni Ngiwi na ma-impeach. Pero bago yata siya ma-impeach, kailangan mawala muna sa landas si VP Sara. Tama? Kaya nga January, balak nilang ipakulong si VP Sara. Kapag nagawa nila yan, walang mangangahas na pumuna kay Ngiwi. Ano talaga mga kababayan? Diktador. Diktador nga lang. Right? Yan yung panindak ng matindi sa mga kasi dumarami ngayon ang kaaway ni Ngiwi. 'Di ba? Ayan nga, ipakukulong nila si Kiko Barzaga kasi isa sa mga maingay. Ramdam ko, baka ipatsugi pa nila yan o kasuhan kinasuhan na nga yata si Chavit Singson, 'di ba? Isa pa rin sa maingay. Si Rowena Guanzon, ma'am, mag-ingat po kayo. Isa kayo sa maingay. At kapag napakulong nila si VP Sara, walang mangangahas. Matatakot ang lahat sa inutil at sa weak at sa lame duck na yan. Despite na weak yan, ngiwik pa. Pero kapag na-accomplish nila yung kanilang Oplan Horus, yung kanilang Operation Romanov, ang kanilang Oplan Eliminate the Enemies, matatakot ang lahat. Nagawa nga kay Tatay Digong, nagawa pa kay VP Sara, sino pa ang pupuna? Mangahas kaya si Baste, mangahas kaya si Kong Pulong, mga ate at kuya. I hope, no? Sino pa ang mangangahas pumuna kapag kinukulong? So yan yung way nila para hindi siguro mapush ang impeachment. Pero ka-impeach na si Ngiwi. Ang dami na niyang kasalanan. Ang lala ng korupsyon, ginanyan pa si Tatay Digong, hindi pa nagtatrabaho, manloloko pa, pinagdududahan pang nagpupulvoron, leche. Ito na ba ang worst president ng Pilipinas, mga kababayan? Si Ngiwi na ba yan? Nauna ring patawan ng sanctions ng United States si Khan dahil sa mga investigasyon ng ICC laban sa US at Israeli officials. Na-sanction nga ni Trump, di ba? Tulad ng Russia, hindi rin miyembro ng ICC ang US at Israel na may kabuuang 125 member states. Hindi rin tayo miyembro niyan, pero ba't ginanyan ang dating nakaupo?
Gumuguho at mukhang guguho ang Kastilyong Buhangin. Gumuguho at mukhang guguho rin ang ICC. Ito na ba ang hudyat ng paglaya ni PRRD? Makalabas na ba si Tatay Digong kapag tuluyang nagiba ang ICC? At ito ba ay kinatatakutan ng Kastilyong Buhangin kung mangyayari man? Tutustusan ba nila ng bongga? Kasi saan huhugot ng gastusin ang ICC? Umaasa lang naman yan sa mga miyembro like Japan. Japan ang biggest donor ng ICC. And maybe nagko-contribute na ang Pilipinas dahil hawak, di ba? O, gusto nyo ikulong namin to, nagagasasan kami, teka muna. Right? O illegal pang pinapagawa nyo sa amin, baka ganyan ang sinasabi ng ICC kinangiwi. Illegal to pinagagawa nyo sa amin. Ay, ang lagay ay libre. Hindi, oy. Datong. Tama ba? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.